He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Colossians chapter 1, verse 13 and 14, ESV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Reboy Perez Cariaga. Muli na naman po bumabati sa inyo lahat mga kapatid ng isang mapagpalang araw. Anong oras, anong panahon, anong time or araw man niyo panoorin itong broadcast na to. Sana ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ang mapapa sa inyo. Wala po tayong ibang hinangad, kundi ipakita po ang invisible traits, characters at katuruan na maging visible. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at tayo nga po ay nasa Making the Invisible Visible Part 34 na po tayo. At ito pa man din ay may pagsunod tayo doon sa man's greatest problem na tinalakan natin noong part 31. Sa mga gusto pong balikan itong mga bagay-bagay na pag-aaralan po natin, pwede po ninyong balikan kasi andyan po lahat-lahat ang mga bagay na to. The problem of sin, part 31 po yan. The solution for sin, at alam po natin na mag-isa lang yung solution para sa kasalanan na yan. And that is in part 32. And noong linggo nga, yung solution na pinagkaloob sa atin para mabayaran ang kasalanan na yan is the suffering servant. At ang suffering servant na ito, nakita po natin na siya yung itinalaga ng Diyos na maging kapalit natin, substitute. Siya yung nagbayad ng kamatayan para sa ating mga kasalanan. He died for our sins. And that He carried our sins in His body. Sa mga aware o sa mga nasanay po no sa Old Testament law, yung tinatawag nating na sacrificial lamb or yung tinatawag natin na yung nagdadala ng kasalanan na ipinapatong ng mga Israel ang kanilang mga kasalanan doon sa ulo ng goat or ulo ng kambing na to, dinadala ng goat ang kasalanan ng buong bayan sa kanyang sarili. So, na-transfer. So, ito yung napakagandang pagsasalarawan sa lumang tipan. Kaya nga, nalaman natin, ayon sa hula ni Isaias, na yung suffering servant na yan, siya ang pinili ng Diyos, siya yung the chosen one, o ibang katawagan doon sa atin is the Messiah, the chosen one, the Christ. At ito nga ay nalaman natin at isinakatuparan nga ng Panginoong Jesus na siya ang ating tagapagligtas, siya ang namatay para sa ating kasalanan, siya ang naging kahalili natin, siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan doon sa kahoy, siya ang namatay para sa atin. Kaya ang sabi nga ng inyong lingkod ay marapat na matutunan natin papaano ba mapakay Kristo o mapakay Jesus. Papaano ba na mag-benefit tayo dito sa death ng suffering servant na to? Papaano ba mapunta o mapasaloob tayo ng chosen one na ito na namatay para sa ating kasalanan, na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan doon sa kahoy. Nagpapasalamat po ako sa napakaraming mga PM at sa napakaraming mga feedback na natanggap ng inyong lingkod. Ang iba nagsasabing, Sir, pwede ba namin gamitin ang inyong slides, ang inyong leksyon sa aming mga pagtuturo sa paaralan? Sabi ko, okay lang po. Pwede po. Kaya sabi natin, just share. Okay lang. Yun ang purpose talaga nito. Kahit sa paaralan, kahit sa school, kung saan po ako nagtuturo, kung saan po ako ngayon ang nasa student affairs. Marami nagsasabi, Pas, binitin mo naman kami ng linggo, binitin mo naman kami. Ano ang sagot doon? Paano nga ba mapakay Kristo? Paano nga ba mapanghahawakan yung kapatawaran na yan? Paano nga ba how to be in Christ? Sabi na, binitin mo kami doon sa tatlong ibinigay mo. So, natandaan nila. Nakakatuwa. Naghihintay ang
mga ito sa susunod natin na broadcast. At ito na nga po, iniinot-inot ng inyong lingkod, dinadahan-dahan natin kung maaari isa-isahin lamang natin. Kagaya nung problem of sin, isa lang muna. Ano ba ang sin? Solution for sin, sabi nga natin, isa lang. Suffering servant, isa lang din yan. Doon, being in Christ, isa lang din ang solution. Hindi pwede yung haka, hindi pwede yung nakasanayan, hindi pwede yung sa tradisyon, hindi pwede yung turo ni lolo, ni lola, hindi pwede yung turo ng simbahan o turo ni nino lang. Kundi ayon sa kasulatan, ayon sa pinagkaloob ng Diyos na kaparaanan. Kaya, puntahan na nga po natin itong being in Christ. Kaharian ng kadiliman. Kung ang isang tao ay wala pa kay Kristo, kagaya ng nakikita ninyo ngayon, blanco, puro kadiliman lamang lahat-lahat. Kaya nagpapasalamat tayo sa talatang nagsasabi, He has delivered us from the domain or dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So may dalawang kingdom tayo makikita. Domain or dominion or kingdom of darkness at yung kingdom of His beloved Son. So gamitin natin yung dalawang bagay, light, yung isa is darkness. The Son, yung kabila, kingdom of the Son, kingdom of Satan na siguro sa kabila. On which, ang sinasabi niya, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, kung inyong mamarapatin, gusto kong maglagay ng mula sa kadiliman, mula sa karimlan, ilagay natin itong isang bilog na ito, pagpapahayag na mayroong kingdom of light. Mayroong tinatawag na kingdom of His beloved Son. Mayroong tinatawag na sa kalagitnaan ng kadiliman na to, may pag-asa na mapunta tayo sa liwanag. At ang liwanag nito, nakita natin na itong liwanag na to, ito yung liwanag na nagbigay sa atin ng kaliwanagan talaga sa ating problema na kasalanan. Nasa karimlan tayo, nasa kadiliman tayo, nasa kasalanan tayo. Mayroong isang namatay, mayroong isang naging kahalili, mayroong isang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, mayroong nagbayad ng ating mga kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan at siya nga po ang pinag-usapan natin last Sunday. Kaya tama po yung mga termino natin, no? Domain of darkness, doon sa forgiveness, redemption, forgiveness of sins. Ang tawag niya, in Christ. Kung ang isang tao ay wala sa loob ng bilog na ito, out siya. Out of. Hindi siya in. Kung wala siya sa loob ng bilog na to, kung hindi siya in Christ, lahat-lahat ng mga bagay-bagay na pwede lang tamasain sa loob ng bilog na to, sa loob ng ginawa ng suffering servant na yan, hindi niya makakamtan. Dahil wala siya sa loob. So, kung inyong mamarapatin, tingnan nating maigi. Kagaya ng mula sa karimlan, nagkaroon tayo ng liwanag. At ang kaliwanagan na yan ay sinasabing nangyari dahil may isang nagbayad ng mga kasalanan natin na hindi naman niya nagawa. May isang nagdala ng kasalanan natin sa kanyang katawan. And sa kanya, napag-usapan po natin na mayroong katubusan. Sa kanya, wala nang kahatulan. Sa kanya, mga bagong nilalang tayo. Sa kanya, mayroong kaligtasan. Lahat ng mga bagay-bagay nito, isa lang talaga ang nagbigay niyan, yung suffering servant. Lahat ng mga bagay-bagay na rin yan ay problema yan ng kasalanan kasi yan nagagawa ng kasalanan sa atin. May ilalagay tayo sa karimlan. Lahat ng mga bagay na to, sa kanya mo lang matatagpuan. Kaya marapat siguro, natitingnan natin na mula sa kadiliman, paano tayo kaya malipat doon sa pag-asa, doon sa kaharian ng liwanag. Mula doon sa pagkakasadlak natin sa ating mga kasalanan, papaano kaya tayo malipat
doon sa nagbibigay ng redemption, katubusan, magbibigay ng kapatawaran, gagawin niya tayong mga bagong nilalang. Dahil bago, walang kasalanan. Bibigyan niya tayo ng kaligtasan. Paano kaya yon? Pag-aaralan po natin itong mga bagay-bagay na ito. So kung lahat-lahat ng mga nasusulat, redemption, no condemnation, new creation, salvation, ay matatagpuan lamang kay Kristo, in Christ. So marapat ang isang tao ay na kay Kristo. Ang problema ngayon ay wala na Panginoong Jesus. So, paano tayo ngayon mapasa kay Kristo? How to get in? Or, ang ibang tanong, how to be in Christ? Or, paano nga ba mula sa karimlan, mapunta tayo sa kaharian ng liwanag? Mula sa kaharian ng kadiliman, mapunta tayo sa kaharian ng liwanag. Mula sa pinapanginoon natin ay ang Panginoon ng kadiliman na to, mula doon sa pagkakatinawag na ang Panginoon natin ay ang Panginoon ng mga Panginoon. Paano nga ba gagawin yan? So, marapat na makita natin, paano nga ba naililipat ang isang tao mula dito sa madilim, papunta doon sa suffering servant. Mula dito sa kasalanan, papunta doon sa pagkatinubos. Mula dito sa kahatulan, papunta doon sa walang paghatol. Mula doon sa lumang sarili natin, maging bagong nilalang. Mula sa walang kaligtasan at tiyak po natin na mabibigyan tayo ng hatol, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Paano nga ba natin makikita itong mga bagay-bagay na yan? From kingdom of darkness to kingdom of light. Ipapakita po nitong ating araw na mula sa darkness, papunta dito sa ating suffering servant. Balikan ko lang yung mga maling katuruan. Balikan ko lang yung mga false teachings, false doctrines, at false presumptions. Oo, tanggapin natin. Mayroon silang imahe, mayroon silang nagmumukhang tama. Subalit hindi po yan ang ipinagkaloob ng Diyos. Kagaya din ng pagbayad ng ating kasalanan, nagmumukhang tama nga naman ang mga yon, pero hindi yun yung provision ng batas. Ganon din dito, paano nga ba ang isang tao mapa kay Kristo, mapasa kay Kristo? How can I be in Christ? May mga magsasabing, maniwala ka lang sa Diyos o magkaroon ka lang ng pananampalataya. Saan mo mababatay yan? Saan ang basihan ng bagay na yan? O ang iba naman sasabing, manampalataya ka sa Diyos at ang Diyos na, dahil mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos, then ibibigay ng Diyos sa iyo ang mga bagay na to. Then, hindi mangyayari kasi specific to be in Christ. Hindi niya sinabing just believe. Kasi kung pwedeng just believe, then hindi na sana napako sa krus ang isang suffering servant na yan. Kung just having a faith, hindi na sana niya kailangang magbuwis ng buhay. Then God will be guilty of sending His Son on the cross for nothing. Kung tama itong mga katuruan na to, manalangin ka lang. Sino bang hindi na nanalangin sa Diyos? Subalit hindi yan ang kasagutan. Ang iba naman sasabing, oy, alam ko pastor, just accept Jesus through prayer. Sabihin mo lang, Lord, I accept you now in my heart. Taas mo lang ang kamay mo o di kayo manalangin ka lang ng itong prayer na to. Yet again, it looks good, it sounds good, pero hindi po yan ang nasusulat. Kagaya nung sinabi natin, no, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pwede mong sabihin, lahat na ng gusto mong sabihin, nanalangin ako, nag-aboloy ako, naging matusunurin ako, naging mabait ako, loyal ako, matuwid ako, everything. Ang sasabihin lang talaga ng Diyos, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Nothing more, nothing less. So, hindi tatanggapin ng Diyos. Kahit na yung dalangin na yan, nasasabihin mong, Lord Jesus, I am so sorry for my sins. Please accept me. Hindi pwede. Because kung mangyayari yan, then
yung ginawa niya sa cross will be nothing. Kaya siguro naaakusahan tayo ng cheap grace. Ang iba naman ay, basta sumunod ka lang sa kanyang mga kautusan. Be obedient. Obedient son. Maging masunurin ka lang. Again, hindi po yan ang hinihingi. Hindi po yan ang provision. Hindi po yan ang ipinagkaloob na daan upang mapasa kay Kristo tayo. How to get in Christ. Hindi po ito mga bagay-bagay na to. Those are all false teachings and those are all false doctrines. Kasi ang pagkakaroon from out to in, makikita lang natin dito sa mga bagay-bagay na to. Siguro, madali na naman natin makita, no? Ang out, lahat ng nasa labas ng bilog na yan. Tawag natin out. At ang in, lahat naman ng nasa loob ng bilog na yan. Sa hamartia, na pinag-usapan natin yung sin, missing the mark. Kahit na andito ka na sa borderline nitong between in at saka out, andun ka na sa between, andun ka na sa border, yet still you miss the point. Nasa labas ka pa rin ni Kristo. Nasa labas ka pa rin ng suffering servant. Nasa labas ka pa rin ng redemption. Nasa labas ka pa rin ng no condemnation. Nasa labas ka pa rin ng new creation. Hindi ka pa rin ligtas. No salvation. Kasi out ka pa rin naman sa Kanya. And in doing this, from out to in, may tinatawag tayong proseso. Mula sa labas, papunta sa loob. Kagaya din ng mula sa daan, papunta sa loob ng bahay, dadaan ka sa pintuan, or mula sa isang parte, makarating ka sa kabila. That is a process. Ang ginamit nga na termino, from out to in, is into. Kung baliktad naman, out of, or out to. So ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang into? Nagiging technical po tayo ng kaunti, preposition po yan, pero ang salitang into, ang ibig niyang sabihin, at ito ay may word equivalent na eyes or ace, sa mga modern na nagsasalita, ang Greek word niya ay eyes, or noong mga panahon namin naman ay ace. Either way, paano natin i-pronounce, eyes o ace, ito lang kanyang pakahulugan. Ayon ito kay Strong sa kanyang dictionary ng Greek at saka ng mga Hebrew dictionary, it is a preposition. Ang ibig sabihin niya ay to or into, indicating the point reached or entered. So, kikita niyo yung out, andun yung in, yung proseso ay into na tinatawag, eyes or ace. So, mula sa labas, paano nga ba makapasok sa loob? Mula sa labas, paano nga ba mapasa kay Kristo? And si Apostol Pablo provided the verse wherein ginamit niya yung eyes o yung ace, at ito ay ginamit niya sa Galatia Kabanatang 3, talatang 26 hanggang 27. For in Christ Jesus, alam natin yung nasa loob ng bilog na yan, there is redemption, no condemnation, new creation, salvation, spiritual blessings are also in Christ Jesus. Kay Kristo sa loob, hindi out, you are all sons of God through faith. That's through faith. Pagiging sons of God, we are all sons of God through faith. Sabi niya, for, tingnan niyo maigi, as many of you as were baptized, how? Into Christ. There's your process. Mula sa out of Christ into Christ, and ibinigay niya ang isang word na nakakatuwa, have put on Christ. Ibinihis si Kristo, tagalugin natin. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tingnan yung maigi itong mga words sa sasabihin niya. Sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. So, ibig sabihin ko, ang isang tao hindi pa nabautismuhan kay Kristo, hindi pa niya ibinibihis si Kristo. So, sinong ibinibihis niya? So, wala pa siya sa loob ni Kristo. Kagaya ko, nasa
suot ko ngayon, ibinihis ko ngayon ang kulay berde o kulay green ko na shirt, hindi kagaya ng mga nauna na ibang kulay naman. So nasa loob ako ngayon or suot ko ngayon, ibinihis ko ngayon ang aking kulay berde na t-shirt. The same thing. Ato ning Bisayaon aron magkasinabtan na ita. Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus, kay kamong tanan nga gibautismuhan ngadto. Yun yung ace. Yan ang wala sa Tagalog. Ngadto kay lang ang ginamit ng Tagalog. Kay kamong tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, buti pasabot gikan sa gawas misulod ngadto sa sulod. Mi adto ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. Busa ako karon, gisuloban ko og green nga panapot, sulusama usab nga kung usa ka tawo gibautismuhan ngadto kang Kristo, siya nagsulob karon kang Kristo. Ilokanon tayo apo. Anak na kayo amin ti Dios, babaen ti pamati gapo iti panakay pagmaymay sayo ken Kristo Jesus. Nabautisaran iti panakipagmaymay sayo ken ni Kristo, ket iti kasta, ingkawas yu ang mismo ni Kristo. Kas makita yu kakabsat, kawas ko tatakat da ito'y green nga shirt ko. Kaya nasaon, iti may isang taong nabautisaran ken Kristo, ingkawas na ni Kristo. No awang kapaylaan kin Kristo, no saan kapaylaan nabautisaran kin Kristo, hamo pala nga naikawis ni Kristo, awang kapaylaan kin Kristo, you are still out and you are not in. Maliwanag po. Maliwanag na maliwanag that the provision has been given. There is but was just one way in, yung process natin na eyes or ace, from out to in, which is yung term na into, from darkness to light, which is ibinigay ni Apostol Pablo. At hindi magiging unfair ang Biblia sapagkat provided, ando doon, ibinigay niya. Yun nga lang ang iba magpapaliwanag ng iba't ibang kaparaanan, pero nasusulat. At ano mang nasusulat, sabi nga natin, is permanent. Ano mang nasusulat ay nandiyan upang maging batayan, maging basihan, paano nga ba ang isang tao ay mula sa labas mapapasa kay Kristo, from out into in, and the Bible has provided the means, the process. God has provided the way. At ang term na ginamit niya, baptized into Christ and clothed with Christ. So, if we will be using Paul, Apostol Pablo, ginamit mo ba itong mga bagay-bagay na to? Nasaan ang ibang patunay? Pastor, nasaan ang ibang patunay? Andi dito po. Si Apostol Pablo mismo, hindi lang niya kayang sabihin, kundi he practiced what he preached. He practiced what he wrote. Inspired by the Holy Spirit, si Apostol Pablo nagsulat. At ito ang kanyang sinabi. Sa mga magtatanong, ikaw ba, Pablo, ay na kay Kristo? Ano kayong isasagot ni Kristo? Kaya nga, sa mga nagtatanong sa kanya, are you in Christ or out of Christ? Kaya ang kanyang katanungan, do you not know? Hindi ba ganin yung nalalaman? Do you not know that all of us, kasama siya, no? All of us, lahat tayo, na nangabautismuhan kay Kristo, have been baptized into, sa Bisaya, ngadto. Those who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death. Yun pala yun. So yung bautismo na pinagdaanan natin, walang pagkakaiba na binautismuhan tayo doon din sa kanyang kamatayan, or nakinabang tayo sa kanyang kamatayan, or ikaw yung dahilan kaya siya nabayubay sa cross. Ikaw ang kanyang binayaran, ang kasalanan mo, kanyang binayaran.
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kasama niya lagi ang kanyang sarili. All of us, tayong lahat. Tingnan yung maigi yung talatang 3 o 4. We were, kasama na naman siya, no? We were buried with Him. We were therefore buried with Him. Tayo nga ay inilubong, inilibing, nakalakip niya. Naintindihan ni Apostol Pablo. Ang pagbautismo ay paglubog, paglibing, paglubong. Naitanab, kadagiti Ilocano. We were buried with Him, together with Him, by baptism, sa pamamagitan ng bautismo, into death, para sa kamatayan. Para saan yun, Paul? In order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we, kasama na naman niya, too might walk in newness of life. Ando dun yun na lahat, ano? Yung napag-usapan natin, ando dun yung redemption, the forgiveness of sins, ando dun yung hindi ka nahahatulan because anong hahatulan sa'yo? Wala ka naman ng kasalanan, napatawad naman na. And then, ando dito yung new creation. We might walk in the newness of life. Roma, Kabanatang 6, talatang 3 at 4. Maliwanag pa sa sikat ng araw. So saan mo ipagpipilitan yan? Manampalataya ka lang, maniwala ka lang, idalangin mo lang yung penitent prayer, just accept Jesus, just raise up your hand, just say, Lord, wholeheartedly tinatanggap kita, tanggapin mo lang siya. Man alive, saan nang galing ang mga doktrina at katuruan na yan? It sounds good, it looks good, pero kailanman si Satanas hindi siya gagawa ng isang kaparaanan that looks bad and sounds bad. Hindi niya tayo kayang dayain. So, ano ginagawa ni Satanas? He makes things na very appealing. It looks good. Just pray. It looks good. It sounds good. Just say, Lord Jesus, I accept you. Come to my heart. Take away my sins. It looks good. It sounds good. But outrageous, because that is not what the Bible teaches. That is not what Paul teaches. Let the truth be heard. Sasabihin ulit ng inyong lingkod, ang katotohanan, kagaya ni sinabi ng Panginoong Hesus, ang magpapalaya sa ating lahat-lahat. Kaya kung ang isang tao ay hindi pa nagagawa ang prosesong ito, ibig sabihin, wala pa siya kay Kristo. Kasi kung tatanggalin natin at gamitin ang Roma 6, 3 at 4, have you been baptized into Christ? Have you been buried with Him by baptism into His death? Have you been walking in newness of life? At ang sagot mo, kung hindi mo pa naibihis, hindi ka pa mula sa kadiliman nakalipat doon sa kaharian ni Kristo, nasa karimlan ka pa rin, nasa iyong kasalanan ka pa rin, nasa pangangalaga ka pa rin ni Satanas, si Satanas pa rin ang pinapanginoon mo, at nasa sa iyong kasalanan ka pa rin, kahit na ano man ang sabihin ng pastor mo, ng ministro mo, ng iglesyang kinaaaniban mo, or ng kung sino mang tao, hanggat hindi nangyayari sa ito mga bagay-bagay na ito, nasa labas ka pa rin ni Kristo. Napakasimple ang prosesong ipinagkaloob po sa atin. Ang proseso from out to in is into. Kung wala ka pa kay Kristo, and that is just one way in, wala nang ibang paraan, kaya either you are in or out. Kung hindi mo pa nagagawa ang process na into, kapatid, wala ka pa rin kay Kristo. Wala pa ring eyes, hindi ka pa nakakapunta doon, kaya hindi ka pa rin nakakaalis mula sa karimlan, hindi ka pa nakakapasok doon kay Kristo. Wala ka pa rin kay Kristo, and you are still out in the cold, out in the darkness, serving Satan.
And again, wala pa rin ang kapatawaran ng kasalanan sa iyo sapagkat hindi mo pa rin pinapakinabangan at hindi ka pa rin nagde-decide na, I am giving him that. Hindi mo pa rin siya binibigyan ng authorization na siya ang magbabayad ng iyong mga kasalanan. And by doing that, madali lang natin makita, you are still in the outer darkness. You are still out kasi walang ibang paraan kundi bukod tanging yung proseso na binanggit ng Biblia. And kung hindi mo pa nagagawa yan, you are out of Christ. You are on your own and you are still in utter darkness. Think about these things. Ano man ang sabihin mo mang Kristiyano ako, Panginoon ko si Jesus ang aking naglilingkuran, born again ako, or about na naglilingkod ako dito, ligtas ako, whatever it is. Hanggat hindi mo nagagawa ang proseso, you are still in your sins, you are still in the outer darkness, you are still sisingilin pa rin ng Diyos sa iyo ang kabayaran ng mga kasalanan mo. Muli, ito pong inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga. Kung ang leksyon na ito ay nagdulot ng mga bagay-bagay na katanungan, feel free to ask me, PM me, comment. Kung naging masakit man, ang katotohanan, well, truth. Lagi pong magkaminsan. Truth hurts, pero marapat lang ang sabihin ko ang katotohanan. Sana, kita-kita tayo muli. And next week, pag-usapan po natin yung nasa kaharian naman ng Diyos at saka sa kaharian ng kadiliman. Uulitin ko, huwag pong mag-atubiling mag-share at mag-subscribe. Ito muli ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga. Pagpapala po sa ating lahat-lahat.